Hello guys, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. Welcome po dito sa Santa Elena, Camarines Norte, kung saan bibisita po kami ng isang property na may sukat na 6.4 hectares. Bali, kayo po ba ay naghahanap ng property na mahaba ang frontage? Kabilaan ng frontage po nito ha, isang barangay road and then isang national road. So lahat yan papakita natin mamaya. Ito po yung pinakaunahan ng property kung saan meron na po tayong pinakabahay. Ayan. So, watch nyo po itong video na to. Napakagandang property. Good for investment po ito, no? So, tara. Sabay-sabay nating ikutin si 6.4 hectares. So, let's go. So yan, papasok tayo ng pinaka-property po. Pero unahin ko muna po itong pinakaunahan. Ayan, kung saan meron tayong, ayan, pwede na tayong tiran. Isang kubo. Medyo re-renovate na lang po natin ng konti po. Farm na farm talaga yung dating. And then kagandahan nitong farm lot na to, ang dami niya mga fruit bearing. So dito pa lang sa bungad, meron tayong mga puno ng kalamansi. And then sampalok. Ayan. Tapos may mga mahogany na po tayo sa gawin na yon. May mga hardwood na rin po tayo. Yan, mangga. Mga langka. Ayan, dito sa may harap ng kalsada, may mangga na rin dito. Ayan, kagandahan, no? Ayan na po yung pinaka-source ng kuryente natin. So, mamaya papakita ko sa inyo yung pinaka-harap ng kalsada niya. Dito muna tayo sa may pinaka-loob. So, let's go. Yan, bali dito po sa may pinakabungad, bali meron na po silang parang pinakatangke po ng tubig po So kaya nakapag-aalaga sila ng baboy dito sa part na to. Ayan, pakita natin. So magandang idea yan. And then may puno tayo ng santol dito malaki. And then marami tayong mga puno ng niyog. Yan, lakad tayo. Ang dami niya mga puno ng santol. Ayan, may mga kalamansi tayo dito sa may unahan, oh. Dami. So itong property po na to ay meron po itong nasa 1,500 kapuno ng niyog. And then ayon po kay guide kung saan siya po yung pinaka naglulukad po dito. Bali ito po ay umaani po ng nasa 15 tonelada na niyog po So every 45 days naman po siya nagpapalukad para po o nagpapapitas po ng niyog. So hindi niya na po pinalulukad po So buo-buo na lang po yung pagbebenta niya. So ang sabi niya, sa ngayon po medyo mataas po yung price ng niyog. So ito po ay kumikita as in neto na po si seller po tama po, si seller po ay neto na po siya sa 50,000 every po yan every pagpitas po ng ating niyog. So ang property po ay slope. Pero kapantayan po siya sa unang salida po natin pagpasok natin sa property. Kung tayo po ay galing ng barangay road, so kapantayan naman po siya Pero may ibang part na medyo malalim. Katulad niyan, ayun po yung barangay road po natin and then medyo malalim po dito ng konti and then pumantay na po ng konti. Ayan, so bumungad na po sa akin yung karamihan po ng puno ng niyog po So dito pa lang panalo ka na dun sa return income. And then talaga makikita mo talaga na talagang papalo po siya ng nasa 1,500 yung kapuno ng niyog po niya. Kasi medyo dasik po kung tawagin ba dito sa may Quezon, dasik yung pinakalaman niya. So dito po sa part na to, nung pagbungad ko po ng property is pantay po and then medyo mag-slope ako papunta dito sa part na to. And then pag dating ko po dito sa part na to kung saan makikita na po natin yung karamihan ng puno ng niyog. Ayan, pantayan na po siya. So ito po ay flat area na po
Ang gandang mga property pagka ganito po medyo kapantayan po siya. So ayan po yung mga nilulukad nila. Daming laman. So may mga hardwood pa rin po tayo dito sa may part na to. Konting linis lang tong ganda nitong property na to. Kagandahan po nitong property na to ay almost complete na po ano. So meron tayong frontage sa National Road. Meron din tayong frontage sa Barangay Road kung saan napakahaba ng frontage po natin ano. Nasa 300 meters po ang frontage ng Barangay Road po natin. And then at the same time, ayan na po yung source ng kuryente natin. And then yung tubig, hindi siya naiigahan. So may water pump din po sila doon, and then may sapa pong nakapaloob dito sa may property. And then ang panalo ka na dito dun sa return income, sure yun. Pinakasapa. Bali nakapaloob po to sa property? Apo. Yan po yung bukal na kinukunan ng tubig ng barangay nasa taas. Ah. Pinagaloy. So yung nasa tangke po dun sa taas, dito rin kumukuha. Ah, hindi siya naigahan ano? Ah, talaga po. Maraming, May tangke talaga. Kaya kung medyo mahina na ang dating dito dahil sa dami ng sasya na po. so yan, ikot pa rin tayo. Medyo may kasukalan na dito sa may pinapasok po namin ano. Ayan. Medyo masukal pa din. Pero kagandahan po nito, katulad po ng sinasabi po ni guide kanina, yung source ng tubig natin, sure na hindi po siya maiigahan kasi maraming nakuha ng tubig doon. So may mga nakakonektang mga hose na nagsusupply po ng tubig doon sa may pinakaitaas po ano. Sukal. Ang daming puno ng langka. Ayan, may hardwood po tayo dito. Ang laki ng puno na to. So yan, lakad pa rin tayo. Bali, explain ko na po about sa documents itong property na to. Bali, ito po ay may itong tatlong title. So, dati po ito ay nasa OCT title. Pero dahil binukod-bukod na po yung titulo sa kanilang magkakapatid, so nagkaroon po ito ng tatlong titulo po ano. Pero sabay-sabay din po nilang ibinebenta. So, bali tatlong title po tayo. Yun po ay TCT title na po lahat. And then, kagandahan, sa tatlong titulo po na yon ay buhay po lahat ang may-ari. And then, updated naman po ang amilyaran to. So, wala po tayo magiging problema sa documents po. Ano? Kung tayo po ay magta-travel, papunta dito sa may property dito sa Santa Elena, Camarines Norte, kung tayo po ay galing ng Manila, so nasa 7 hours po ang travel po natin para makarating po tayo dito sa property. Kagandahan po nito sa mga naghahanap po ng property po na pagbaba po nila ay property agad po nila. So ito na po yung ma-advise ko po sa inyo, no. So kabilaan po ang ating frontage. Ulitin ko lang po So meron tayong 100 meters na frontage sa National Road, and then meron tayong nasa 300 meters na frontage dito sa may pinaka-barangay road. So lahat naman yan ay papakita ko sa inyo mamaya. So lakad pa rin tayo dito sa may pinaka-loob. Ayan, ikot pa rin tayo. So, yung property po kailangan na po nating ipalinis. Medyo masukal-sukal na. Kung saan-saan na lang kami nakikidaan para po makalusot po. Kumbaga ay naghahanap kami ng malinis na daan para maikot namin yung property.
Kung i-rate ko po si property, bali po tayo ay nasa 20% na slope and then nasa 80% po yung pagka-flat po natin. So yan, bali papalabas kami ng property. Papakita ko lang po sa inyo na tayo po ay lalabas po ng pinaka-barangay road po ano. So ito po yun. So ito po ay kasama sa property. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pinaka-frontage niya. Saan po tayo galing kanina? Yun yung National High School, ma'am, at saka elementary. Bali, pakita ko lang po sa inyo yung pinaka-frontage ng property na to dito sa may pinaka-barangay road po ano. So mag-start po yan dito sa may poste na to, and then mapapansin nyo po yung gumamela na yan, yung mga nakabakod na yan. Yan, hanggang dun pa po yan. And then yan po ay bakod na po ano. Hanggang dun pa po yan sa may dulo ano. Mula po dyan ay mga 300 meters. So 300 meters, tingnan natin, tanawin natin. So hanggang dun pa po yan sa may dulo na yon. Hindi na natin makikita ng camera natin. Pero mamaya lakarin natin yan. Tapos po ito pong road na to. Ito yung National High School po. Ito papuntang National High School. Daming daan ano. So yan, daming road dito sa may tabi ng property. Po naglalakad kami dito sa may pinakaharap ng property kung saan meron po siyang nasa 300 meters na frontage po ano. So ang ganda po yan sa nilalakaran ng aking mga kasama. So doon po kami galing kung saan may school papunta doon. So napakahaba talaga ng frontage. Kaya naman po nito is bakod na po ano. Ang ganda nitong ilote-lote. Nakaharap sa road. So yun po, kuhanan po natin ang camera po yung pinakahaba ng frontage niya no? So yan po, lahat po yan ay frontage po yan. Lahat na may barbed wire. Version